Magandang araw po, ako po si kapatid na Teddy at ito po yung aking mga alagang handfeed ng mga ibon. Maraming nagtatanong, paano ba magpaamo ng mga ganitong ibon? Sa episode pong ito, panoorin nyo hanggang dulo, ituturo ko po sa inyo ang mga step by step na gagawin natin para makapagpaamo tayo ng mga ganitong klase ng ibon. Ito po ang mga kakailanganin natin para sa pag-handfeed ng ating ibon. Siyempre, kailangan natin meron tayong nakaprepare na handfeed formula. So, ilalagay po natin yan sa syringe. Dapat hindi po siya ganong kalabnaw at hindi namang napakalapot. Okay? Siyempre, mag-prepare din po kayo ng isang mesang maliit. Laging dito nyo lang po sila pakakainin. Hindi po sa paiba-ibang lugar. Dahilan po yan, papaliwanag ko po yun mamaya. At syempre, kakailanganin din natin ang ibon. Ang magandang gamitin o panimula sa isang ibon ay yung nasa edad na patubo pa lang yung pakpak. Mga siguro 2 weeks old will do, no? For 10 to 14 days ang edad ng ibon para makapagsimula kayong i-train. Sa simula, mahirapan pang subuhan yan, pero kapag nasanay na yan sa syringe, susunod na po siya. Paano nga ba natin mapapasunod ang ating ibon? So, mula doon sa syringe natin, pag sanay na sila na kumain sa syringe, kailangan kayo yung masusunod. Pasusunodin nyo muna yung ibon dito sa syringe. Ang tawag po muna rito ay walk recall. Yan. Huwag po silang bibigyan hanggat hindi sila lumalapit sa syringe. Ayan siya lumapit. Okay. Lapit. Yan. At saka nyo lang bigyan pa konti-konti. Okay. Ikot nyo. Yan. Hayaan yung sumunod yung ibon. Yan. Then, tsaka nyo lang bigyan konti. Okay. Okay. Ikot. At kung bakit din po natin kailangan mag-prepare ng isang mesa para pakainan po ng ating mga alagang ibon ay para mapamilyar po sila doon. Yan po sila laging tatambay at hindi magpapalisaw-lisaw para iwas flyby din pag laki-laki po nila. Yan po ang purpose po kung bakit gumawa tayo ng isang maliit na mesa para pakainan ng ating mga alagang ibon. Ito po ay isang uri ng African lovebird or tinatawag po nating eye ring. Dahil mapapansin nyo, no, meron po siyang ring sa mata. Meron naman pong iba yung Alps Swan o yung ating African lovebird na wala siyang ring. At ito pong edad po ng ating ibon ay nasa 2 weeks old na po siya mahigit. At sa pagpapaikot po, ito yung pwede nyong ituro kaagad na first step sa kanila, yung turn around. So, hayaan nyo lang umikot yung ibon. Huwag nyo muna siyang bibigyan hanggat di pa siya nakakaikot talaga. Okay, good bird. Saka nyo lang siya bigyan ng reward. Isa pa, tingnan natin kung iikot siya. Okay, ikot. Ikot. Okay, good bird. Isa pa. Ikot. Good bird. Ayan po. Pakita nyo na. Madali naman turuan ng ibon. Basta nasasanay sila sa ganyang tricks everyday. Unti-unti po yan. Matututo po sa inyong sumunod yung mga alaga natin na handfeed na ibon. So ayan po muna mga kaibigan, mga kapatid. Sa susunod po natin vlog, subaybayan po natin ang paglaki ng Violeta at yung iba pa niya mga kasama. At pag-aralan po natin step by step kung paano natin paamuin ang ating mga alagang handfeed na ibon. So hanggang dito po muna mga kaibigan, mga kapatid. Salamat po sa panonood. God bless everybody. Salamat po sa Diyos.